Good day mga ka-agri. Share ko lang po sa inyo na kakaiba talaga itsura ng ating raktan pag nabasa po siya ng ulan. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Yun po, umulan po kasi kagabi. Hindi naman po ganun kalakasan, pero masasabi nating nakapagdilig po talaga sa ating sagingan. Kasi nga po medyo matagal-tagal konti kahit hindi masyadong malakas. At iba po yung dating sa ating sagingan. Pag makasipsip lang po sila ng bagong tubig, biglaan po ang paglabas ng mga bagong dahon nila. Kasi nga ito na yung sabi natin dati na stunted na dahil sa sobrang init at saka sobrang ulan rin noong July. Kaya sabi ko sa inyo, hindi sana ganito lang yan kalaki kung na maintain yung moisture, yung tubig. Pero ito, kasi kagabi umulan ng konti, hindi na siguro ganito itsura nito mga ka-agri pag masundan pa ito mamayang hapon or mamayang gabi. Kasi hindi po siya masyadong ganun kadami yung tubig. Pero at least ay umiba bigla yung itsura ng ating saging. Makikita po natin yan sa kanyang mga bagong usbong na mga dahon. Kaya po itong sa pinakataas niya po. Iba yung itsura pag nakahigop po sila ng tubig. Kasi kahit maraming organic na pagkain yan dyan, pag kulang po sa tubig, napakalayo po ng itsura ng ating saging. Kaya ngayon bigla pong nagsiano tong mga bagong leaves niya. Nagsipag tawag doon na sipagbukas. At kahit dito sa kabila, mabilis pong sumunod yung mga bago. Ito tinamaan ng uod dyan. Pero okay lang yan. Mamawala na rin yan yung uod. Kasi tapos na yung cycle. O gaya po nito mga ka-agri napaka fresh po talaga ng itsura niya. Kasi po nakahigop sila ng tubig. Kasi kahit na kung tingnan natin sa ilalim, may dry pa po yan, may dry na area pa po yan dahil hindi po yan natamaan ng ulan sa ilalim nitong mga dahon. Pero dito sa labas, basa po yan, halfway moisturized po yan. Kasi yung ugat ng saging natin pag hanggang dito na yung dahon, yung mga ugat yan hanggang dito na rin yan sa lupa. So makakahigop talaga sila ng bagong tubig dahil aakyat po yung ugat niyan sa ilalim. So dahil medyo nakahigop, iba po yung dating sa dahon, bibiglain rin yung pagbukas sa mga bagong dahon niya mga ka-agri. So tulka kayo dito sa kabila, ito yung napansin natin, iba talaga pag nakahigop sila ng tubig. Mas maganda pa ito pag mamayang hapon umulan ulit. Nung tamang-tama lang, yung pandilig lang talaga. Yun kasi yung gusto ng mga saging. Hindi sobra, hindi rin kulang yung tubig. Kung need nila, mayroon na enough na hindi po sila masyadong may stress. Kasi pag sobra naman, water stress na rin yung tawag doon. Gaya po nitong isang malaki na ito, hindi po ito basta-basta na tubig. Dahil bigla ang paglaki nito at saka kung mapapansin po ninyo may tubig po sa kanal Kaya kahit hindi tatamaan ito ulit ng ulan dito, abot na po yung ugat niyan dito sa kanal. Pag ganyan na po kalaki. Kaya may panlaban na po yan pag heat stress yung pag-uusapan. Siguro mga ka-agri magtatanong kayo kung ano ba yung nutritional value na dito sa lupa. Sasabihin ko po sa inyo, itong lupa po na ito ay hindi po ito nagamit sa loob ng 15 years. Ngayon lang ito tinaniman ulit. At napakarami po ng organic matters dito sa lupa. Plus pa po yan, bawat puno po nito, naglagay pa po tayo ng goat manure. Halos 5 kilos and above bawat puno. Ganun po kadami na nilagay nating dito. Ayan po. Goat manure dito. So baka magtatanong kayo
organic na ba itong tanim natin. Hindi pa po siya full organic po. Kasi po last 2 weeks nagbigay po tayo ng napakakunting urea po dito sa kanila. Yun lang po para po maano po sila, mapukaw or anong term yun, ano po sila, yung bang may kakainin silang bigla, pero hindi po yun ang magiging main source ng kanilang pagkain po talaga, kundi yung nandito na rin na organic material sa lupa. Kasi sabi ko, hindi ito nangangailangan ng napakaraming urea or nitrogen, kasi po pag ganon, bibiglain itong mga dahon niya at lalambot masyado ito dahil po sa masyado mataba yung lupa. Kaya nagbigay po tayo halos 1 kutsarita bawat puno lang nilagay natin nang nakapag dilig ng konti yung ano tawag doon, yung ulan, pero hindi rin basa masyado. Kaya po napilitan tayong mag top over ng lupa. Nang nilagay natin yan dyan yung urea natin na mga 1 kutsarita, nagkuha tayo ng lupa kung saan at saka tinambak sa babaw, sa taas, sa ibabaw niya, kasi volatile po masyado yung urea. Mag-evaporate lang po yun pag hindi natin tinakpan. Sabi ko kung nasunod sana ng ulan, yun sana yung timing yun yung ginagawa namin, hinihintay namin yung ulan at saka nagbibigay ng nitrogen. Pero pag hindi po na-follow up ng ulan on that day, talagang tatakpan mo ng lupa para po hindi sayang yung ating abono. Yan lang po yung ginawa natin. Maybe po magbibigay pa tayo konti nito ulit. Once a month na lang. Yun lang po. Para lang po tawag yung mapalaki ng bigla yan. Kasi po pag nakapagpa-roots ng biglaan ito po, biglaan din itong sisikip mga ka-agri. Iba yung paglaki. Papakita ko po sa inyo yung mga signs. Gaya po nitong puno natin, pag nakita niyo ito parang abo na, sa signs na very healthy po yung saging. Parang may abo-abo sa stem niya at malaki yung agwat ng paglabas ng dahon sa susunod na lalabas. Bibiglayin po na tayo nito sa paglaki niya. Dahil mayroon ng nakaabang dyan na manure. Pag may ilang weeks pa yan mula ngayon mga ka-agri, pag nagiging templado yung yung panahon natin, direkta ito silang lalaki dito sa taas. May iwanan yung iba dyan sa ilalim. Maliban na lang doon sa mga part na area doon na hindi na rin na-stress ng tubig. Bibiglain na rin yun sa paglaki. Pero kita po ninyo itong one line na ito, iba po yung kanilang paglaki. Take note po mga ka-agri, hindi pa po tayo nag-i-spray dito kahit minsan, kahit yung wood vinegar natin hindi pa po tayo nag-i-spray. Minsan po, hindi pa po. At never tayong nag-i-spray ng chemicals sa ating pagtatanim ng lakatan. Kahit na hindi po siya full organic, dahil nagbibigay pa tayo ng konting nitrogen. Yun na lang po siguro. Pag nagbigay po tayo sa mga 2 weeks from now ng konting nitrogen, 1 kutsarita lang, hanggang 1 kutsara bawat puno lang, ganoon lang po. Siguro pagdating po ng kanyang productive stage dito, ay potassium na lang po kung idadagdag natin. Pero depende pa rin po, kasi tinitingnan natin kung gaano kabilis yung kanilang paglaki, anong need nila. Kasi yung ating variety na punggok po ito, hindi po ito native na saging ng lakatan. Hybrid na po kasi ito. At sa ating pagsaliksik po, saka experience na rin, pag hybrid po kasi itong tinanim natin, kung gusto nating gumanda talaga, kahit pa konti-konti, maglalagay po talaga tayo ng commercial fertilizer para po sa kanyang biglaang paglaki lang. Kung mag-full organic po tayo nito, pwede na rin po siguro. Pero yung estimated po natin halos puno nito, maglalagay po tayo, aabot po ng 25 kilos na organic material sa lupa. Ganun po kadami, 25 kilos. At hindi po tayo mag-aabono ng kahit ng na commercial fertilizer po. Pero sa early stage niya po ay mag-drench po tayo ng fish amino acid. Kasi yung fish amino acid po yun, nitrogen, malakas yun sa nitrogen. Yun po yung gagamitin natin. Dahil hindi na pa po tayo nakapag
gawa, hindi na po tayo nakapag-ferment ng fish amino acid dahil hindi na tayo nakapagkuha ng tawag doon, molasses. Tinatamad na rin, kaya nag-direct po tayo sa may dumi ng ating mga kambing. Napakarami pa po actually ng ating goat manure doon sa ating goat house. Hindi pa po nadadal dito pag maggumanda pa yung panahon at wala na tayo masyadong maraming ginagawa, mga ka-agri. For sure po ay idadagdag na naman natin dito. Yung isang katibayan po na totoo yung sinasabi natin, tingnan nyo po yung pagtubo nitong mga tawag ating Napier grass dito. Kakaiba po, hindi po yan ni minsan nakatikim ng abono. Tinusok lang yan dyan po at saka kinuha yung mga damo-damo sa paligid ng puno niya, pero yung pagtubo po ng Napier grass, grabe. Ito yung binabantayan natin. Sabi ko parang hindi na siya bansitap, pero palagay ko ay parang may mosaic virus siya. Parang banana mosaic siya. So yung gagawin natin dito, kasi pwede siyang lumaganap, ay bubunutin na rin natin yan one of these days. At papalitan po ng bago. Kukuha tayo ng mga bagong suwi dito sa mga magkalapit na yan. Gaya po nito. Pwede itong makuha ito. Pero mas maganda kung kukunin natin ito sa mga hapon. Ito yung kukunin natin. Gaya po ng ginawa natin na naipagtanim natin doon sa kabila. Na kinuha natin doon. Dati, ipakita natin sa inyo mga kagri, na yung hindi maganda yung tubo, yung pinagtakunan natin ng pang-transplant ay dito na rin galing. Ito na po yun, oh. Yan, nabuhay na po siya. Lumabas na yung bagong dahon. 2 puno. Ito po. Ito parang na-delay siya. Pero yung isang yan, lumabas na yung bagong dahon niya. So yan yung gagawin natin dito sa mga area na may mga tinamaan ng hindi magandang tawag doon. Tama ng sakit-sakit. Hindi po pwedeng tumagal yan dyan kasi lalaganap yan dyan. Pag bacterial okay lang, pero pag viral po yan, nako. Gaya po nito, kasi noong una suspected ko dito talaga ay tinamaan na. Kaya naglagay na ako ng bago dito, oh. Bilis lang ng damo, oh. Naglagay na ako ng bago dito sa tabi niya. Pero nabigla ako ng umulan, lumabas, biglang lumaki yung mga dahon, oh. Kaya sabi ko, malamang ito ay hayaan na lang natin na makalabas muna yung bagong dahon niya, at ipo-pull out na rin natin ulit ito at iti-transfer sa iba na hindi talaga maganda yung tubo. May nagawa na natin dito yung dati na hindi naging maganda yung tubo, pero nang naulanan po gumanda rin, kaya yung iba ay na-transfer natin sa ibang area na hindi talaga maganda yung pagkatubo. Ito yung kagandahan sa suckers mga ka-agri. Ganito pa lang sila kataas, pero yung mga side suckers nila ay lalabas at lalabas na talaga. Gaya po nito, may mga suckers nito. Yan po. Pero kung hindi natin need yan, ikakat off natin yan pag talagang lalapad na yung mga dahon, kasi mag-aagawan na yan sila sa nutrients. So yun mga ka-agri, nag-share lang po tayo sa inyo yung araw, yung kaibahan talaga ng tama ng tubig, ng ulan pag nakadilig po sa ating mga sagingan. Iba po talaga yung dating sa itsura kaysa kulang. Dito na lang. Sana po may natutunan na kaya tayong munting vlog. Hindi lang nakapag-share ng hindi po ganoon talaga ito pag alam natin yung nature niya. Yung lakatan po mga ka-agri na saging, pag yung nature, napakahirap po silang pero pag alam na natin, tuklas-tuklas lang research, ay mapapadali na rin mga. Maraming salamat. That's all.